Buyon. Si Buyonero. Buyonero, maliligo ako. Mainit ang katawan ko. Ha? O sige, pababayaan naman ni Buyonerong maligo yun eh. Ha? Doon na lahat gagawin. Ang karumal-dumal na krimen. Yun no, saan punta galing? Otits lang. Eto. Otits muna ako. Saktong-sakto sa mainit na panahon. Masarap magtampisaw dito sa Miming Pool. Sa bagay, medyo mainit naman talaga yung panahon. Katatapos lang ng ulan o bagyo, eto na yung pumalit. Pawisan, lagkitan. Oh my God! Init. Pero, may init sa katawan na hindi nakukuha ng paligo at ng pamiming-miming na yan. Oh no! Yung init na kailangan mong solusyonan. Hehe. Mahirap yun. Mahirap. Pero bago ko ipaliwanag yung mga bagay na yan, gusto ko munang batiin kayo ng isang magandang araw sa inyo lahat, mga Rosa. Iba muna yung lugar natin. Iba muna tarimaan natin. So, yun na nga. Ha? Usapang init sa katawan. Oh my God! Madali lang sabihin niya. Lalo na may nagpapalamig naman ng iyong katawan. Kasi sa laya, posible at madali ang mga bagay na yan. Punta ka lang dun sa gilid-gilid, dun sa Quezon Ave, sa Pinida, ano ka nang makukuhang gamot sa init ng katawan mo. At yung mga paldo-paldo naman dyan, yung malalaking mga atikan dyan, sisilip lang yan doon sa aquarium. Wow! Titingin ng sariwang isda. Yan ang solusyon sa init ng kanilang katawan. Ayos! Wala kasing imposible kapag nasa laya ka. Ang tanong, paano yung mga nasa bilibid? Oh my God! Yan ang malaking katanungan dyan. Yan ang isa sa pinaka problema ng mga inmate dyan. Kung paano nila susolusyonan yan. Diba? Parang yung gusto nilang magpaputok, pero wala naman silang paninde. Parang ganun lang din yun. Meron ako ipapaliwanag sa inyo yung mga ginagawa nilang proseso kung paano nila malalagpasan yung init ng katawan na yan. Sarap! Makinig! Yung gagawa sila ng solusyon, pero hindi sila titingin sa weta po ng iba. Ang sakit nun. Malimit o madalas nararanasan talaga ng mga inmate yan. Lalo na yung mga inmate na kinalimutan, wala nang dalaw. Walang dumadalaw. Yung mga ganyan tipo ng inmate, kapag nakakita ng mga babaeng dalaw yan, naku po. Laway-laway ang boy. Laway-laway. At sa mga nakakaranas ng pagkatigang na yan, hindi na basihan kung maganda o may itsura o pangit o matanda o bata ang babae. Hindi na basihan yun. Basta babae. Sarap! Palag-palag na. Makapag-Happy New Year lang. At ito pa ang masaklap. Kung wala ka ng love life, wala ka pang sex life. Ang sack life, ang sad ng life. Pero meron namang iba dyan na wala ngang love life, Oh pero my God. buhay naman ang sex life. Okay, babalik tayo sa mga inmate. Yung ibang inmate kasi, sa loob ng bilibid, may regular na dalaw yan ng mga asawa nila. Sana all. Once a week, twice a week. Kaya pag dinalaw sila, alam mo na, Happy New Year talaga sa tarima. Yung ibang walang tarima ron,
kailangan pa nilang rumenta ng tarima sa mga kakosa nila. Oh my God. Katulad din sa Laya, sa Bilibid meron ding motel. Ang kaibahan nga lang, ang harang sa Bilibid, 40 na lang. Kaya kapag hinangin yon, matik boy. Iskandal yun. Katulad nga ng sinabi ko, pwede kang rumenta ng tarima doon. Para lang, alam mo yun na, makipag-boxing lang kayo doon. Pero saglit na oras lang yun. Kasi may gagamit pa ng ibang inmate doon. Hop, time is up. Next. Panibagong putukan na naman yun. Pero, paano sa mga walang dalaw Oh my at wala God. nang nakakaalala sa kanila? Oh no! Ano yung lagay ng sex life nila? Na? Gusto niya, explain ka? Sige. Eto na. Literal ang ginagawa ng mga yan kapag nakakaramdam ng init ng katawan niyan, magdadahilan na lang yan. Buyon. Si Buyonero. Buyonero, maliligo ako. Wow! Mainit ang katawan ko. Sige, pababayaan naman ni Buyonerong maligo yun eh. Doon na lahat gagawin. At sa rumal-dumal na krimen, hihimasin ng sabong ang kanyang buong katawan. Wow! Kaya maya lang, mararamdaman niya na yung kiliting hindi mo inaasahan. Sarap! Nakatingin sa kisame habang nagmamasahe. Oh my God. Napapakagat sa kanyang mga labi habang ginagahasa ang kanyang sarili. Direk, boy. Sabay, tutok! Bang! Alright! Feels like heaven, baby. Nasolusyonan niya na ang kanyang kahalaya. Wow talaga! Wow! Dahil walang dalaw, syota o walang misis, ganun talaga, literal na gagawin nila sa Bilibid. Sarili mo lang ang mananatiling asawa mo Oh my God. habang nandun ka sa Bilibid. Wala kang magagawa kundi makipag-amuyan sa sarili mo. Pero at least, kahit papano, hindi ka ng abuso at ng argabyado. Hindi mo pinakailaman ang wet paps ng iba. Hindi mo winasak ang kanyang pangarap. Pero, meron din naman sa Bilibid na pinagpala ang kanyang sex life. Buenas! Sino-sino ba yung mga yon? Lalayo pa ba tayo? Alam na this! Yung may mga tira, may mga palakad dyan, yung may mga matataas na kutungkulan, yung kung may pera sa loob ng Bilibid, sila rin ang nagtatamasa ng masarap na sex life. Para sa kanila, madali lang makakuha ng first class na chika babe. Wow! Basta meron kang atik o yung tinatawag na pera, walang imposible. Sigurado, makakabakbak yan ng very, very hard. Bagan! Wala kang ibang maririnig doon kundi langit-ngit ng tarima. Ang matindi doon, no offense man, hindi nila mga asawa yun. Oh no! Kada may papasok doon na lulubog, ibig sabihin doon, lulubog, iba-ibang muka. Antindi. Ang ganda ng sex life. Wala naman kasing duda na kaya nilang gawin yung mga bagay na yun. May impluwensya nga eh. Mapera nga eh. Kaya hindi imposible yun, yung mga first class yan sa labas. Kaya na lang ipatawag yan. Isang tawag lang yan. One call away. Wow! Kaya para sa mga yan, mga sir, mga kosa, talagang napaka-buenas nyo. No? Ang ganda ng sex life nyo. Sana all.
Sana all. Palakpakan muna natin yung mga boss natin. Palakpakan yun. Kaya kung ikaw ay wala ka rin naman ding tira sa Bilibid, yan ang unang-unang mawawala sa'yo. Ang sex life mo. Oh no! Ang sad mo. Pero kung nasa laya ka, Kosa, katulad nung sinabi ko nung una, aba talaga naman, sobra pa ang sex life mo dyan. Hindi naman babansag ang fuckboy yan kung wala lang eh. Kaya nga fuckboy eh. Alam nyo na, di ba? May fuckboy na dinadaan sa wangis, itsura. May fuckboy na dinadaan sa masakit. Pera. At least fuckboy. At least may choices ka kapag nasa laya ka. At least magagawa mo yon anytime kapag nasa laya ka. Eh kung nasa Bilibid ka, wala. Balbal lang. Kitang-kita naman natin lahat na malaki talaga yung pagkakaiba ng pamumuhay natin sa laya at saka sa Bilibid. Kitang-kita naman. Ang lahat ng kasiyahan, kaayusan at kaluwagan mo sa laya, kabaliktaran lahat yan ng mangyayari sa'yo pagpasok mo sa Bilibid. Oh no! Pati ang sex life mo. Diet yan. Kaya mamili ka, Kosa. Mas gusto mo na lang ba talagang gahasain yung sarili mo? O yung tipong may gumagawa na lang sa to habang nakahiga ka sa malambot na kama, nakapikit at ninanamnam ang kasiyahan ng gabing iyon? Mamili ka. Anong gusto mo doon sa dalawa? Yun na lang tayo sa gahasain natin sarili natin o yun dun sa may gumagawa para sa atin. Hirap ba mamili? Huwag kang tanga. Kahit sino. Alam mo kung ano yung pipiliin dyan. So, naunawa mo ba? Naintindihan mo ba? Okay. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa Bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng poong may kapal. Peace out. Sex life.